starting five ng LA Lakers pwede nang makipaglaban sa championship next season. Redeem Team nagsama-sama ulit at sa wakas inulat ngayon. Wish ng mga Dub fans sa sitwasyon ni Kuminga matutupad na sa pagbabalik sa practice. Ang LA Lakers ay gumawa ng ilang bagong signings ngayong off-season, ngunit sapat na ba ito upang makipagkumpetensya para sa kampeonato? Pumasok ang LA Lakers ngayong off-season na may pinakamatibay na building block upang buuin ang kanilang roster. Sa pagkakaroon ni Luka Doncic at LeBron James, hawak ng Lakers ang pinakamagaling na duo sa NBA. Ngunit hindi naging maganda ang simula. Nawala kay Rob Pelinka ang pagkakataon na makuha si Dorian Finney-Smith dahil sa pag-lowball niya sa negosasyon. Gayunpaman, nagawa nilang itama ito dahil pumirma ang Lakers kay Jake LaRavia at DeAndre Ayton upang tugunan ang kanilang mga kahinaan. Bukod pa rito, nakuha ng Lakers si Marcus Smart dahil kay Luka Doncic. Sa mga bagong karagdagang ito, ano ang maaari nating asahan mula sa Lakers sa susunod na season? LA Lakers projected starting lineup next season. Papasok ang LA Lakers sa kanilang ikalawang season kay JJ Redick. Sa mga pagbabagong ginawa sa kanyang roster, kailangan niyang bumuo ng mga bagong estratehiya. Maaaring asahan ng mga fans na ito ang magiging starting lineup ng Lakers. Starting lineup: Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura, DeAndre Ayton, second unit Marcus Smart, Gabe Vincent, Jake LaRavia, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes. Ang lineup na ito ay tiyak na nakatawag pansin sa buong liga. Isang anonymous na NBA executive ang nagpahayag ng papuri sa mga signings ng Lakers. Alam ng Lakers kung ano ang nakataya para sa kanila sa susunod na season. Kaya naman itinakda ng Lakers ang mga layunin para kay Luka Doncic. Luka Doncic at LeBron James ay nakatuon sa kampyonato binasbasan ang Los Angeles Lakers nitong nakaraang Pebrero nang makuha nila si Luka Doncic sa isang trade na walang sinumang makapaniwala na magagawa nila. Sa pagpapares kay Luka Doncic at LeBron James, nabuo ng Lakers marahil ang pinakamagaling na duo sa kasaysayan ng NBA, batay man lang sa purong talento. Sa kasamaang palad, noong nakaraang season, hindi nagkaroon ng tamang mga manlalaro ang Lakers sa paligid ng alinmang bituin at nauwi sila sa pagkatalo sa unang round ng NBA playoffs. Sana ngayong off-season ay naayos na ng Lakers ang kanilang mga kahinaan at may sapat na silang lakas upang magsagawa ng seryosong pagtakbo patungo sa kampyonato ng NBA. Anong masasabi nyo sa lineup na ito ng Lakers, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang year 2008 US Olympic Men's Basketball Team, the Redeem Team, ay muling nagtipon at nagbigay pugay sa yumaong si Kobe Bryant sa kanilang pagkakaluklok sa Basketball Hall of Fame noong linggo. Dumalo sa seremonya ng Class of 2025 induction in Springfield, Massachusetts sina Carmelo Anthony, Carlos Boozer, Chris Bosh, Dwight Howard, LeBron James, Jason Kidd, Chris Paul, Tayshaun Prince, Michael Redd, Dwayne Wade at Deron Williams. Kasama ang head coach na si Mike Krzyzewski, assistant coaches Jim Boeheim at Mike D'Antoni at managing director na si Jerry Colangelo. Pinamunuan ni Bryant na ibalik ng koponan ang US sa tuktok ng pandaigdigang basketball matapos ang pagkakakuha ng bronze ng mga koponan ng Amerika sa year 2004 Olympics at 2006 World Cup. Si Bryant ang nawawalang piraso na kailangan namin upang muling makuha ang dominasyon kasama ang Team USA. Sabi ni James habang nakaupo sa tabi ng kanyang mga kakampi sa isang panel na pinangunahan ni Ahmad Rashad. Matapos ang tatlong pagkatalo sa year 2004 Athens Games, nagtala ang US ng 8 sa walang pagkatalo sa Beijing na nanalo ng may average na 27.9 points per game. Sinabi ni Krzyzewski na ang pakikinig sa pambansang awit at ang makitang iwinawagayway ang bandila ng US ang pinakamagandang sandali ng kanyang coaching career. Ang layunin namin ay manalo ng gintong medalya, ngunit pati na rin ang muling makuha ang respeto ng aming bansa at pati na rin ang respeto ng mundo, sabi ni Krzyzewski, na pinamunuan din ang mga undefeated teams noong year 2012 at 2016. Individual ding na-induct sina Anthony at Howard bilang bahagi ng class of year 2025, kasama ng kapwa Olympic gold medalists na sina Sue Bird, Sylvia Fowles at Maya Moore. Isang Kobe Bryant 2028 LA Olympic mural in downtown Los Angeles ang natapos sa tamang oras para sa Mamba Day. Sa sumunod na balita naman,
Araw-araw habang umiikot ang mundo sa araw, may bagong ulat o espekulasyon tungkol sa sitwasyon ni na Jonathan Kuminga at ng Warriors. Gustong lagdaan ng Warriors si Kuminga sa isang 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $45 million. May team option para sa ikalawang taon o maaari rin niyang tanggapin ang isang taon, $7.9 million na kontrata, ngunit magiging malabo para sa Warriors na maitrade siya bago ang deadline ng Pebrero. Hindi ito magiging ideal para sa Warriors at kung mangyari man, malaking bahagi ng sisi ay malinaw na nakasalalay sa paraan ng Phoenix Suns at ng Sacramento Kings sa kanilang naging kilos sa sitwasyon. Ayon sa Bleacher Report, naging bukas sila sa ideya ng paglalagay ng pera sa mesa na nagbigay kay Kuminga ng paniniwala na hindi niya kailangang pirmahan ang $45 million contract. May mga ulat na nagsasabing ang Suns ay nag-aalok sa kanya ng hindi bababa sa doble ng kikitain niya sa Warriors, $90 million. Hindi rin inosente ang Warriors dahil iginigiit nila ang team option para sa ikalawang taon na maaaring magresulta sa pagkawala ni Kuminga ng higit sa kalahati ng $45 million. Samantala, iniharap ng Kings sa Warriors sina Devin Carter, Dario Saric, 2 second round picks at isang protected first round pick. Ginawa nila ito bago pa magsimula ang Summer League, ngunit hindi interesado ang Warriors. Kaya ano nga ba ang gusto nila? Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher, ang Warriors ay nanindigan mula pa noong una na hindi nila nakikita kung bakit nila dapat baguhin ang kanilang offer. Wala pa silang nakukuha mula sa Phoenix o mula sa Sacramento na itinuturing nilang magpapahusay sa kanila o magiging katumbas ni Jonathan Kuminga o mas mainam pa kaysa kay Jonathan Kuminga. Ngunit iyan lang ang problema pagdating sa Warriors. Ipinaliwanag ni Fisher na ang tanging mga senaryo ay sign and trade mula sa mga kopo ng iyon na posibleng magresulta para sa Golden State na isama si Buddy Hield o si Moses Moody sa deal, 2 manlalaro na ayaw pakawalan ng Warriors. Ayon kay Fisher, sa puntong ito, naghihintayan na lamang ang bawat panig kung sino ang unang kikindat sa staring contest. Gayunpaman, marami pang oras ngayon at dahil ang deadline ay Oktubre 1, walang nagmamadali na gumawa ng malalaking hakbang. Ngayon, umaasa ang lahat na kapag nagsimula ng magbalik ang mga manlalaro upang magsanay para sa susunod na season, dito na magsisimulang gumalaw ang mga bagay-bagay. Ayon sa ulat, kapag pumasok na si Steph Curry sa building at nagsimulang magmasid, pumasok si Jimmy Butler sa building at nagsimulang magmasid, at sasabihin nila, sige, gusto naming bumalik si Jonathan Kuminga dito o kailangan nating magkaroon ng isang resolusyon, aniya. Bagay na mas magiging madali na lamang ang lahat-lahat para sa parehong panig. Ngunit sa ngayon, nananatiling matatag ang kampo ni Kuminga sa ideya na tatanggapin lamang ang qualifying offer maliban na lang kung magsisimulang magduudel ng bagong numero ang Warriors sa kanilang kontrata. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.